Ito na nga yung araw na babiyahe na tayo mula dito sa may coastal papunta ng mainland. At sa video ito ay makikita nyo ngayong actual na dadaanan nyo mula Dibilacan pa uwi ng San Mariano, Isabela. Pwede nyo nga gawing guide ito kung gusto nyo rin magpunta ng coastal towns ng Isabela province. Bali ang ride nga pala namin na ito mga kos ay October 2025. At sa tingin ko mga kos, ito nga ang pinakalinis kung naghahanap ka ng update para sa daan na to. Tara, sama ka sa biyahe namin to. Make sure na papanoorin mo na buo ang video ito at ikukwento ko sa'yo. Ito na nga yung araw na naghahanda na ulit kami pabiyahe ng mainland mga kuys. I recommend mga kuys na panoorin nyo na rin yung mga POV ng ating mga kasama sa ride na to. Talagang mahaba-haba rin kasi talaga itong biyahe na to mga kuys. Noong papunta kasi tayo, nasa 3 hours din siguro yung oras ng ride namin sa parte pa lang ng rough road. 11 AM na mag-take off nga kami mula dito sa may Dimapula, Dibilacan, Isabela mga kuys. Hanggang sa muli, bayan ng Dibilacan, Isabela. Hindi ko lang alam kung kailan tayo makakabalik sa bayan na to. Pero kahit na ganun, sobrang na-enjoy ko talaga yung pag-stay ko dito sa lugar na to. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko to bumalik ulit dito soon. Pero gusto ko sana once na bumalik tayo dito, mapuntahan na rin natin yung Dipodo Beach, yung tinatawag nilang White Sand Beach dito sa may Dibilacan, Isabela. Bali dito na nga ulit magsisimula yung rough road gaming mga kuys, na kung saan mula dito 3 hours ulit siguro bago tayo makatapak ulit sa sementong daan. Bali ang total na nagastos pala natin sa gasolina ay 1,000 pesos, pero madami ng sobra yun mga kuys, papunta tsaka pauwi na rin yun. Bali kumaliwa na nga tayo sa junction na to mga kuys, na kung saan yung kanan kasi niyan papunta ng Makunakon yan. Bali sa kaliwa nga yung pauwi, nadaanan na nga din natin yung signage ng Dibilacan dito. Medyo mahaba-haba nga pala itong video na to mga kuys, kasi hindi ko napuputulin to, hindi ko nalalagyan ng part 1 tsaka part 2, basta full video na to. Para minsan nyo na lang papanoorin yung buong biyahe hanggang makauwi tayo. Bali may junction nga ulit dito mga kuys, kung saan kakanan naman tayo. Hindi naman ganoon na nakakaligaw yung daan mga kuys, kasi yung pagpipilian mo 2 kanto lang, 3 kanto lang, ganoon lang ba? Hindi parang dito sa mainland na napakadaming kanto na maliligaw ka talaga. Yung daan dito mga kuys halos dire-diretso lang naman basta susundan mo lang yung nagbakatan ng gulong, dire-diretso lang yun hanggang makauwi ka na hanggang sa nadaanan na din natin itong community center na to mga kuys, kung saan kadalasan may checkpoint nga dito. Pati nung last 6 months ago mga kuys, nung bumiyahe nga tayo papunta ng Dibilacan, nagabihan ka kami sa bundok, tapos pagkarating namin dito may mga checkpoint ng sundalo. Maganda din naman yun mga kuys, para sa safety din naman ng mga bumabiyahe yun tsaka mga taga rito. Hanggang sa nadaanan na nga din natin yung barangay sa Pinit, kung hindi ako nagkakamali. Ito na nga yung pinakahuling barangay ng Dibilacan dito. Nadaanan na nga din natin yung tulay na kahoy nila dito, na kung saan ito na nga yung palatandaan na magsisimula na yung rough road gaming, tapos bundok gaming na. Mula dito ay tanaw na nga natin yung bundok na tatawidin natin. Bale yun nga yun, sa likod ng bundok na yan, naandyan nga lang yung Ilagan tsaka San Mariano. Bale ito na nga yung pinakaunang river crossing na madadaanan nyo kapag pauwi na kayo galing ng Dibilacan. Mababaw lang itong river crossing na to, kaya ng kahit anong dekambyo na motor. Hindi naman kailangan na naka-trail bike ka sa ride na to. Basta dekadera na dekambyo, pwede na. Bali ang susunod nga na madadaanan nyo mga kus ay Rocky Road naman. Bali parte nga to ng ilog kapag tumaas yung tubig. After nga ng Rocky Road mga kus ay damuhan naman. Madulas nga yung lupa ng damuhan na to. After ng damuhan mga kus, susunod naman na yung pinakamalawak na river crossing. Bali ito nga ang pangalawang river crossing na madadaanan nyo kapag pauwi na kayo. Maski si Cap Joel TV nga medyo hirap din sa ruta na to, pero kahit pa paano kayang-kaya namang tawidin basta naanos ka. After nga ng river crossing na yun mga kus ito na nga ipapasok ng kabundukan. Sa tingin ko mga kus, medyo mas mahirap ka kapag pauwi kasi puro paakyat na to, tapos bato-bato pa. Lagi ko ang sinasabi sa backride ko na si Team Kabural, basta kapit ka Kuya Jory, siya bahala. Okay lang agrew-rew ano ko, basta mo ikon-kontra tabagim Madalas talagang napapasigaw si Kuya Jory dito, napapamura pa. Medyo nahirapan nga tayo sa ruta na to mga kus, kasi sobrang paangat talaga, tapos mabato-bato pa. Kailangan nga nating kontrolin mabuti yung revolution dito, kasi kapag na-overrep ko, umaangat yung gulong sarap, parang babaliktad kami. Pero kahit pa paano, nakakaangat naman pa unti-unti. Sa ride nga namin na to, may nadaanan pa nga kaming mga bayawak, tapos mga ahas, mga ganun ba. Kaya kung magugulatin ka talaga, medyo alanganin ka nga sa ruta na to. Sobrang na-enjoy ko talaga yung mga ride na ganito, napakatahimik kasi. Banyak saja. Oh, ano na? Oh, ban. Ano di ba niya si Ajik Toko? Bayawak. Ah, bayawak. Sa ride na to mga kus, saan nyo na madaming river crossing gaya nito. Sa tansya ko lang mga kus, nasa 10 river crossing siguro to na ganito. Sunod nga na ruta na nadaanan natin mga kus, maputik naman. Buti na lang din talaga hindi lumulubog yung motor natin dito, dahil na rin siguro sa paglagay nila ng mga bato-bato na maliliit. Bale, eto nga na naman tayo sa Bantosawang river crossing. Sige, puro ganito nga mga kus yung nadadaanan namin. Sa bagay, sakto lang din naman, mapuputikan ka tapos malilinisan din yung motor mo after ng river crossing. Paulit-ulit lang yung process mga kus. Fast forward na nga agad tayo dito sa may bikat kung tawagin nila dito. Grabe! Huwag kang magkakamali. One wrong move, you die.
Ano daw? One rogue move, Juday. Sa tingin ko mga kus, ito na nga ang pinakadelikadong parte ng ruta na to. Sobrang pababa, tapos bangin yung nasa kanan mo, tapos biglang pangat pa, kaya kailangan mo ding beluhan. Hindi ka talaga mabitin sa pag-akyat mo dito. After nga nang tinatawag nilang bikat, puro basic na nga lang din yung dadaanan nyo mga kuys. Basic rough road, basic river crossing, madalay na lang yung daan. Paulit-ulit na lang yun. 6 months ago, ito yung isa sa pinakamahirap na ruta pero ngayon madalay na lang siyang tawidin. Dati kasi may mga tabla dito na kung saan kailangan nga ituwid yung motor doon, pero ngayon nalagyan na nga siya ng mga maliliit na bato. Kaya ngayon, pwede na nga siyang motorin mga kuys. Hanggang sa narating na nga natin yung sementadong daan. Sa tansya ko mga kuys, nasa 2 hours and 30 minutes siguro tayo sa rough road na to. Well, hindi ko na pala isinali sa vlog ko yung dalawang sementadong tulay kasi hindi naman ganoon kahirap yung ruta doon. Sabi ko talaga malaki na yung in-improve ng daan na to. Bali kumaliwa na nga tayo sa kanto na to mga kuys, na kung saan papunta na nga ito ng San Mariano Isabela. Bali dire-diretso na lang to mga kuys. Purong sementado na nga din yung daan. Hanggang sa nakarating na nga rin tayo sa bagong tulay, parte na nga to ng San Mariano Isabela. Bali ito nga pala ang Disabungan Bridge. And finally mga kuys, nakarating na nga tayo ng main highway ng San Mariano to Benito Soliven. 11 AM nga tayo nag-take off ng Dibilacan mga kuys, tapos alas 3 na kami nakarating ng San Mariano Isabela. Total of 4 hours nga yung naging biyahe natin dito mga kuys. At kung umabot ka sa part ng video na to, ay pwede mo bang i-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. At kung sakali man hindi ka pa naka-follow, ay baka naman. See you next video mga kuys. Uy, kuys! Nabilitaan mo na ba yung naka-flash sale ngayon na tubeless na gulong sa Shopee? Bali, eto nga pala ang KRX tubeless tires. Sa halagang 420 pesos nga ay pwede ka na magkaroon nito. Lahat nga ng rim sizes ay available sa kanila. Kaya kung ang motor mo nga ay NMAX, Honda Click, Aerox, Sniper o kaya Raider, ay tamang-tama nga sa'yo ang video na to. Kaya habang nakabodega sale nga sila ay mag-order ka na ng gulong mo. Paubos sale na lang to.